Hi guys, this is Barzanyo again. Nasamahan nyo guys nagmuha ng video reaction sa live ni Kalinga Prab na may pamagat. Mag-ingat sa doble kara. At syempre shout muna natin lahat ng mga Team Kalingap. Always remember, one Kalingap, one family. Shoutout muna natin ang ama ng Kalingap. Syempre ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ang co-founder at ina ng Kalingap na si Ate Edna. Syempre ang nag-iisang direktor na si Kalinga Prab. Anyway guys, bago tayo mag-start, no, gusto ko lang sabihin sa inyo guys, no, as much as possible, focus tayo sa issue, walang personalan. At the same time, magbibigay lang po ako ng aking opinion. So yung mga opinion ko po ay sarili ko pong formulate yun, no? Hindi ko po yun pinipilit, hindi ko po sinasabing katotohanan yung sinasabi ko, no? Kumbaga, hindi yun absolute truth. Nasa inyo kung paniniwalaan nyo, hindi. So, talagang opinion lang po ito. At pakinggan natin. At gusto ko kasing ma-react to. Itong ni Kalinga Prab. Alam naman natin kasi actually, nakita ko to, napanood ko yung live ni Ate Edna regarding kay Bopil kay Ma'am Bopil na yun nga, may GC or screenshot, no? Alam niyo naman guys, nowadays, ang screenshot po, no, talagang ebidensya din 'yan, no. Kaya lang yung screenshot na 'yon hindi ko po nabasa, no. Kumbaga, sinabi lang ni Ate Edna na merong screenshot nga si Ma'am Bopil at yun nga lumalabas anti-Kalingap siya. Para ang nagdating is nagko-connive siya kay Joey Salcedo, no, yung isang anti-Kalingap, no, na nagkikritik sa Kalingap. So, yun po, no. Yun ang sinasabi dun sa live ni Ate Edna, no. Kaya tayo naman po, ako kasi totoo lang guys, para masabi mo kasi isang bagay dapat nakita mo, hawak mo talagang ebidensya. Iba kasi yung salita lang, kung galing lang sa first hand info, second hand info, so mahirap yon. So, pero dapat yung info na manggagaling is talagang yung screenshot, no? Sabi ko nga, yung screenshot po nowadays is yan, ebidensya po talaga yan. Kaya nga lang, para masabi mong para ma-validate mo yung kailangan mag-conduct ka ng investigation, ganon. So, para masabi mong confirm, di ba? Kasi ngayon na, all this, madali lang, may gumagawa kasi niyan I-screenshot lang yung sinabi mo na pwedeng pasamain. Pero yung buong sinabi mo, hindi pinakita, no? May ganun ngayon kaya mag-iingat po kayo sa mga screenshot. Kaya, ang screenshot dapat buo. Mula umpisa ng usapan hanggang matapos, dapat meron kang ebidensya. At doon mo ma-analyze kung may foul ba o wala, no? So, yun po, focus na po tayo sa issue at syempre shout kay Ma'am Bopil, no, Kalinga Prab, kala Dr. Love. So, as much as possible, focus lang po ako sa issue nating personal at magbe-base lang po ako sa sasabihin ni Kalinga Prab, no, dito sa mapapanood natin sa live niya. So, tara natin i-react to guys, tara. So, ayan po, may mga pag-uusapan lang po tayo, mga bagay-bagay about sa ating community. Ating community po, no? No audio. Ang Team Kalingap. Kasi, alam nyo naman po, di ba? Ang Kalingap ay open. Mabilis mag-welcome ng mga tao o mga content creator na gustong sumali sa Team Kalingap. Kaya yun, pero sana naman po yung wag naman po sanang abusuhin yung kaluwagan po ng Team Kalingap po, lalo na po sa mga yan. So, yan po, hello po sa mga nandito ngayon. Nag-live lang po tayo, quick live lang din po kasi 10 PM na rin po. Galing po kami sa dinner po ng Jomcar, JC23 po siguro yun. So, ayun po, syempre po, di ba? Alam niyo naman po yung mga nangyayari lately po about po sa fake or masasabi nating doble kara nga po na di natin sure kung talagang loyal sa Kalingap, pero malalaman po natin ay may connection pala sa mga anti-Kalingap, di ba?
Siyempre masakit po yun. Kasi welcome natin sila, di ba? Sinasama pa natin sa mga ranking ng kino-consider ko pa siya bilang reactor ng Kalingap. Pero malalaman natin may mga GC pala sila na tayo yung pinag-uusapan at may mga sinasabi pa Oh? na masama about sa atin. What? Ganun ba yun? So, matindi pala talaga, no? Ito, based kay Kalinga Prab, ano? Siyempre masakit po yun kasi matagal na sila dito sa Kalingap. Hindi natin ina-expect na ganun. Na siyempre, tinawag din silang tawag dyan, defender ng Team Kalingap. Pero yung pala, Oh. patalikod tayong binabanatan ng hindi natin alam. Parang ano ba, parang pinagtitripan tayo. Parang ganun, parang nakakaloko. Nasa harap natin, okay, pero yung pala, may mga plano na hindi maganda. Kumbaga So, sinasabi ni Kalinga Prab dito, parang merong GC sila according kay di umano, kay Kalinga Prab na meron tong GC. Ngayon, parang ang topic nila rito, sila Kalinga Prab, no? At parang sabi nga niya, ang na-describe niya nga dun sa GC, parang pinagtitripan. Yun ang word na ginamit ni Kalinga Prab, no? Ulitin natin guys, ha? So, sinasabi niya dito, pinagtitripan. So, ibig sabihin, nakita niya, nabasa niya yung screenshot, no? tripan tayo. Parang ganun. Parang nakakaloko. Nasa harap natin, okay. Pero yung pala, may mga plano na hindi maganda. Kumbaga, So, nagulat din ako actually na, ito guys based lang kay Kalinga Prab, nagulat lang ako sinasabi niyang may mga plano daw na hindi maganda. So, we don't know kung ano yun. Pero based dito kay Kalinga Prab, may mga plano, no, na hindi maganda. So, ibig sabihin, syempre, hindi, patungkol sa kanila yon, di ba? Tuloy natin. may mga plano na hindi maganda. Kumbaga parang content lang, may content lang sila. Okay. So, alam niyo na po siguro kung ano yun o kung sino yung tinutukoy natin about dito. Kasi napanood ko yung reaction, ay yung ano ni Mama, yung ano niya, yung live niya. So, syempre, nasaktan din ako, syempre. Diba? Kaya, medyo nawalan ako ng ano sa ganun. Nawawalan ako ng gana. And, bakit kasi ganun? Bakit naman kasi ganun, di ba? Yung mga binabanatan tayo ng mga anti-Kalingap, yung pala nakakausap siya. Oh! Di ba? Anong purpose nun? So, kasi kung dito sinasabi ni Kalinga Prab, nakakausap niya daw yung no? So, shout kay Ma'am Bopel, So, dito, lumalabas dito is, nakakausap niya. Ito nga yung Salcedo, no? Yung against sa Kalingap. So, kung totoo man to guys, nakakagulat yun. Nakakagulat yun kung totoo man guys, kasi wala naman tayong hawak na ebidensya. So, nagbe-base na tayo kay Kalinga Prab. Kung totoo man yun, nakakagulat yun guys. No? At kasi last time nung pumunta kami sa Daet, alam ko ang best defender ng Kalingap si Ma'am Bopil. At the same time ako with respect kay Ma'am Bopil, alam ko isa siya sa mga pioneer dito sa Kalingap na reactor. At nakita ko naman guys yung paggawa ni Ma'am Bopil sa in fairness naman no. Pinagtatanggol niya talaga ang Kalingap noon. So in fairness naman kay Ma'am Bopil. Pero yun nga lang, nakakalungkot lang kung totoo man po ito, no, yung sinasabi ni Kalinga Prab na ang dating pinagtitripan sila sa GC, tapos may masamang plano, tapos may communication with the anti-Kalingap. So nakakalungkot kung totoo man po, ano. So kasi hindi ko po nakita yung ebidensya. Tandaan nyo guys, hindi po ako investigador, nandito ako hindi para mabigay lang ng opinion, pero hindi ako pwedeng mag-conclude kasi wala akong ebidensya. Iba yun no. Iba yung mag-conclude ka. So anyway, tuloy natin to. Siyempre, pag anti-Kalingap, dapat wag mo na lang kausapin. Dapat. Oo. Tawag dyan. Dapat focus ka lang sa mga sa Kalingap, hindi yung yung anti-Kalingap parang inaano pa, ini-entertain mo. Yun lang. Minsan may mga plano-plano pa, di ba? Tsaka Kalinga Prab, ako napapansin ko kasi iba, they say they are defender of the Kalingap, but
Ang naano ko lang is bakit minsan masakit ako guys, nothing personal. Masakit lang minsan even beneficiary ni Kalinga Prab minsan nababash. Kasi pag sinabi ka kasing depender, alam niyo guys, pag sinabi kang depender, as much possible lahat ng gagawin mong pagdedepend gagawin mo, no? Lahat ng pagdedepend gagawin mo kasi pag sinabing depender ka ng Kalinga, no? As much possible, didepensahan mo 'yun. Parang abogado, 'di ba? Kita niyo abogado. Depender mo 'yun eh. Ang abogado kahit may nakikita siyang mali, ang gagawin nun, sabihin natin, ititwist niya 'yon para madepensa ang ka pa rin. Parang kunwari, pumatay ka, ang gagawin ng ano mo ng defender mo, ililesen niya yung kasalanan mo. Hindi ka niya ididiin. Pero kung sasabihin mo defender ka, tapos binabash mo yung mga beneficiary, yung mga kalinga partners. So para sa akin hindi depender 'yon. Ang totoong depender talaga, dapat talaga is kahit ano mangyari, depensa mo talaga yung kalingap. Yung buong community. Mapa-vlogger, mapa charity vlogger, halos lahat guys. Kasi kalingap depender ka no. So may mga ganon, no. Kung sinasabi natin na depender tayo, kaya lang syempre nating naman sa mundo ng social media minsan magkakamali ka rin naman. Hindi mo naman sinasadya. Sobrang pagmamahal mo minsan na out of focus ka. May mga nasasabi tayong hindi maganda. No? So may mga ganun dapat natin i-consider din eh. Syempre nagtatanggol tayo eh. Anyway, tuloy natin to guys. Kaya, yun. Napanood ko lang yung ni Ate Edna. So, play natin. Play niya. Ate Edna Vlogs. Para alam din po ng iba. So, mag-ingat po tayo sa mga, kami pala mag-ingat. Pero, ma-apply din naman po yan sa buhay ng bawat isa sa atin na huwag tayong masyadong katiwala. Tsaka actually, Kalinga Prab, ito guys, pang general na explanation lang. Actually, totoo yung sinasabi niya. Ang dapat talaga mag-ingat, si Kuya Bal, si Kalinga Prab, at Ate Edna. Kasi sila yung leader. Sa battle o sa gera, ang inuubos talaga, ang tinitira talaga dapat leader. Para bumaksak yung isang army. Parang ginawa ng Israel sa Iran. Habang binobomba sila ng Iran, ang ginawa ng Israel, pinatay nila pinaka scientist, no? Pinaka scientist ng Iran, pati yung mga general, pinagpapatay nila lahat nilang general. Kasi pag napatay mo yung general, madali mo silang matalo. Ganun yon. So, tama yung sinabi ni Kalinga Prab, no? Dapat talaga mag-ingat din siya kasi isa siya sa mga leader, no? Ate Edna, Kuya Bal, Kalinga Prab, no? Ako kinikilala ko silang mga leader, guys. Kasi pag yan, no, na pabayaan natin, lahat tayo babaksak. Pero tama din sinabi ni Kalinga Prab na mag-ingat din tayong lahat. Kasi sa mundong ibabaw, hindi mo alam kung sino yung kakampi mo sa hindi. At lalo sa mga GC, mag-ingat po kayo dyan. Talagang sobra dyan, guys. No? Minsan, kukwentuhan ka nyan, sasabihan ka ng ganito, tapos pag umayong ka, kunwari, kinuwentuhan ka ng ganito, ganun mo ba kasama niyan? Panapakomment ka, palalabasin niya, ikaw yung may sabi nun, pero hindi naman talaga ikaw. Ganyan katindi sa GC, guys. Kaya mag-ingat po kayo. Tama yung advice ni Kalinga Prab. Tuloy natin to. Huwag tayong masyadong katiwala. Diba? Huwag tayong masyadong katiwala. At ano po doon sa GC nila, konbo nila, ano ito, meron ko ito. Nakakating sa akin. Alam nyo, ito, kakampi niya si Salcedo. Yun ang din niya alam namin. Alam ko pala. Tuwan-tuwa siya sa GC nila na binabanatan ni Salcedo. Si Dan, si Rab, Kuya Bal, yan. Ito, pakikap sa inyo. Kaya huwag po kayo maniwala dyan na sa mga reactors na ganyan. Kunyari ay paepal, kunyari ay kay napapahamak yung mag-ama. Pero sa ilalim po niyan, sila yung mayroong mga silent bashers po yung mga ganyan. Kaya huwag po kayo maniwala. So dito, lumalabas si Ate Edna, meron siyang hawak na ebidensya.
No, kung saan binabanatan daw si Kalingap Rob, si Kalingap Dan, at si Kuya Bal, no? So, ito po ay based kay Ate Edna, no? Sabihin ko sa'yo. Ito po yung napanood ko yung ano ni Ate. Ano rin po yan sila, grupo din yan sila. Dikit-dikit sa Kalingap. Ba't di na lang sila ang umalis para tumahimik ko, di ba? Kasi nga, yung contents, kaya ayaw man nila, hindi sila makaayaw. Kasi yun ang content nila, may content sila, yun ang habol nila sa Kalingap. Pero sa totoo lang, kaunting issue, sila yung bashers. Mga comment na ano sa kanila po galing sa grupo nila yung comment na ano. So, lumalabas Ate Edna, basically dito kay Ate Edna, meron silang grupo. So, hindi lang to gawa ng isang tao. Basically, dito sinasabi ni Ate Edna, grupo sila. So, grupo lumalabas according kay Ate Edna. So, grupo to. Ibig sabihin, nasa loob ng GC. So, lahat sila nag-uusap-usap. Ano yun ang dating sa akin kung i-analyze natin itong video, no? Ito pinapakinggan ni Kalinga Prab. Pero tuloy natin. Na ay bugaw si Kalinga Prab. Nandun yan sa Oh? GC nila. Bugaw? Sa kondo pala nila sa kondo. Yeah, masakit kay Kalinga Prab yun. Kung totoo man yung guys, yung information kasi hindi ko hawak eh. Hindi ko ma-verify yan eh. So, kung totoo man po yung sinasabi ni Ate Edna, is masakit yun kay Kalinga Prab. Kasi actually may mga nagko-comment na ganyan. Kahit ako nagugulat ako minsan sa mga comment section ko. Dinidelete ko na lang eh. Kaya lang minsan sobrang dami, hindi mo na ma-delete eh. Kasi sasabihin nila si Kalinga Prab bugaw daw. Yung word na bugaw, napakinggan ko yan dun sa may nag-share sa amin, yung anti-kalingap na matandang lalaki na binubugaw doon ni Kalinga Prab na which is wala namang katotohanan. Claim niya lang yun. Hindi niya alam yung ibig salitang bugaw. Actually, pwede pa nga siya makulong yung nagsasabi nun. Unang-una, alam mo ba salitang bugaw? Ang salitang bugaw, ano yun eh, pokpok yung binubugaw mo eh. But pokpok ba yung mga beneficiary? Tanga. No? Kung yun, ito guys kung totoo man yan sinabi, ay talagang mali po talaga. Foul yan. Sobrang foul yan kay Kalinga Prab. No? Sobrang foul yan ganung words. Masasaktan talaga yung tao. Tao pa rin si Kalinga Prab eh. Di ba? Binubugaw yung ano. Ngayon lang po yun na anong usapan nila. Basahin ko kasi. Para maniwala kayo. Ayan. Babasahin ni Ate Edna yung sinabi daw. O, tuloy natin. Tapos nandun yung yung wala daw utak. Ayun, walang kasi nag-order sa velvet box. Ha? Pati velvet box dinamay. Bakit? Kaya yun po, kaya sabi ko nga kung unti-unti ay akala nila parang yung cake, ganito bang style, parang yung cake. Akala yung cake na ang sarap, tingnan mo ang sarap, ang ganda. Pag hinati mo pala yung ilalim niya, pala, yung simpleng, tawag dito, yung simpleng chipon cake pala, yung lupa lang, nasa ilalim, hindi mo pala Oo. naloko ka. Kumbaga, masarap tignan, pero sa loob, gaw-gaw. Parang ganun yung sinasabi ni Auntie Edna. Parang isang masarap na cake, pero pag tingin mo, simple lang pala yung laman. Diba yung sa outer is, pala, maayos. Diba? Kaya kayo po dyan sa mga reactors, okay magpapaniwala sa mga sinasabi ng mga... Di naman lahat. Di naman lahat ng Hindi reactors. lahat. Kasi may mga reactors ako na pinagkakatiwalaan talaga. Yan, sila Ninong July. Yung iba pinagkakatiwalaan mo talaga. Pero yung iba talaga, ewan. Ewan, di ba? Siyempre si July, matagal sa Kalingap yan. At the same time, ninong ni Kalingap Rob. So, napagkakatiwalaan talaga niyan. Even sila, Kuya Bobby, sila Bro Bobby, di ba? Napagkakatiwalaan yan. So, yan. Tuloy natin to guys. Ganito. Sa July Paonil, yan, sa dudo tayo kay July Paonil, talagang pag may buzzer yan. Ano yan? Ito ang unang Ito naman? tandaan po ninyo kapag ang isang reactor, karepa man yan sa watchers, ano kayo mga binuroon Kuya Bal? Bayos, ang dami binuo ni Kuya Bal. Kapag nag-live yan at pinamumugaran ng mga bashers ng Kalingap,
Ano po yan, basher yan. O yan guys sabi ni Ate Edna yan, kapag daw nag-live yung reactor at puro basher daw, ibig sabihin mga anti-kalingap daw yun. O kasi actually dapat as a reactor ng kalingap, pag may nakita kang pambabash doon, dapat yun sinasawata mo. O kaya binubura mo sa mundo. Kasi ganun ginagawa guys kailan minsan hindi mo rin sinasadya. Nagla-live ka, hindi mo nababasa yung comment. Minsan kasi hindi mo talagang mababasa Not unless, yung mata mo makulit, no? Pero, kung sobrang obvious, parang panay pambabasya ang nangyayari, yun, may problema ka na as a reactor. Kaya pag nag-live ka, dapat dinidelete mo yun at pinupuna mo. Iko-correct mo. Na may binanggit na ganito, i-correct mo siya. Kasi tama naman si Ate Edna, kasi kung puro tinatambayan ng basher ng kalingap yan, malinaw na anti-kalingap ka. Dapat ganun, babantayin mo. Kailangan ako minsan, iba yung live iba yung sa comment section. Kasi sa comment section, hindi, kahit sabi mo okay yung sinabi mo, minsan may mga magko-comment pa rin ng mga anti-kalingap. Na against, okay naman yung sinabi mo, kaya ang problema lang, magko-comment dun sa comment mo. Minsan sobrang dami, pina-flood talaga nila Ifo-flood nila yung guys, ganun ginagawa ng iba May mga dami account. Minsan di mo na ikaw mauumay na mag-delete. Delete mo mamayang kote meron ulit. Ang tawag ng flooding. No? Pero kung sa live section, iba yung sa live section. Sa live section kasi mababasa mo kahit papaano. Makikita mo, imposible hindi mo makita kasi nag-shoutout ka. So tama naman si Ate Edna doon. Pag puro basher na yun ng anti-kalingap. So malinaw yung reactor doon is lumalabas anti-kalingap kasi parang pinagbibigyan mo Dapat yun, sinasawata mo. Tama naman si Ate Edna doon, agree ako doon. Ano pong i-imbestigahan ay may mga na nga po, screenshot. May mga screenshot na nga po Nanonood din ako kaya. Ano pong ibig sabihin ng Pag may screenshot? nagbas dyan, So parang sinasabi nila dito may nagko-comment, imbestigahan daw. Pero it turns out, kung magbe-base ka sa sinabi ni Kalinga Prab, paano i-imbestigan meron ng ebidensya? Kumbaga, 'di ba, parang sinasabi ni Kalinga Prab Parang kasi nakukuha yung point ng iba. Sinasabi nila na mag-conduct ng investigation, which is tama naman, no? Mag-conduct sila ng investigation. Kaya nga lang si Kalinga Prab na 'yan No? Kalinga Prab yan Kumbaga, community nila 'to No? Community nila 'to, guys. Tandaan nyo guys, ang community nito is community ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal at ni Ate Edna. Ngayon, kung meron silang nakitang ebidensya na sa tingin nila ganun, sila pa rin kasi talaga guys ang magde-decide niyan. No, kasi sinasabi ng iba is kailangan mag-conduct pa ng investigation pero kung harap-harapan nakita mo yung ebidensya At sila naman yung nakakita So, sila lang may karapatan yan. Pero kung ako tatanungin nyo guys, bilang isang reactor, tatanungin nyo, mag-iimbestiga pa rin ako. Para lang mapakita, naging naging patas ka talaga, maganda ka ng investigation, tanungin mo mismo, yun ang sasagot. And then, pa-explanation mo. Pero pag nakita mo explanation, hindi valid. So, yun, may karapatan ka na mag-judge, Mayroon ka karapatan magbaba ng verdict mo. Pero, dahil nga si Kalinga Prab, sabi ko nga sa inyo guys, community to Kalinga ay community ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal at ni Ate Edna. Ngayon, kung may mga hawak silang ebidensya at nag-conclude sila, wala tayong magagawa doon. There's decision, not ours. Yun ang masasabi ko. Kaya ako, para sa akin, I will respect ka, Kalinga Prab, kasi decision niya yun At yun ang kanyang call. Kanyang call yan. Kung gano'n ang pagkahimay niya. At the same time, nakikita ko naman kay Kalinga Prab, siguro for the sake of, kapayapaan, peace. Then nakita ko talaga, guys, totoo lang, banatan sila ni Dr. Love, ni Ma'am Bopil. Ako nagigits ko na may mga point nila. May mga point to naman sila sa isa't kaya lang sa isa't isa. Kasi si Dr. Love, di ko rin masisi dahil nagbumura daw. Pero di mo rin masisi. Si Duterte nga, nagbumura Yun ang expression niya yun Pero, ang point lang natin doon is yung ba't niya ba sinasabi yun? Hindi ko rin nakampi si Dr. Love guys. Ba't niya sinasabi? Siguro nagtatanggol lang siya. Ganon din si Bopil. Baka kung may nasasabi man siya, siguro nagtatanggol din siya sa sarili niya.
At alam naman natin kasi talagang masyadong kasi talagang kahit nung mga past months, nagbabanatan si Dr. Lab tsaka si Bopil. Nakita naman natin yan, which is sa akin, karapatan naman nila yon. Kaya nga lang, minsan, ang natatamaan dito yung buong committee ng Kalingap. No? Kaya nga minsan, may napagbibintahan tayo na pag sinabi natin na ang Kalingap tahimik, sasabihin naman, hindi naman tahimik Kalingap, magulo nga kayo eh. Pero totoo guys, okay naman talaga ang Kalingap guys. Kaya lang minsan, kahit sa community may magulo. walang perfectong community. Lahat merong talagang gulo, may nangyayari. Pero kung titignan mo, okay naman po ang Kalingap, tahimik talaga. Yun nga lang, minsan may mga issue, maingay talaga yan. Nasa social media ka di ba? Pasasya na po guys kung may nasabi ako mali, correct nyo ako. Pero ako, kung ano yung nakita ni Kalingap Rob, hindi ko yun questionin. Kasi siya nakakita Hindi ko hawak yung ebidensya So for me, I will respect Kalingap Rob kung ano yung call niya rito. No? Anyway, tuloy natin to guys. Kaya, yun lang, masasabi ko, no, kung si Ma'am Bopil siya si Dr. Lab, tumigil na lang talaga. Siguro nag-usap na lang sila ng inner, ng alam mo yun, private. So, siguro hindi ahaba Kaya nga lang, sabi ko nga sa inyo guys, ang matindi lang kasi dito, hindi lang issue ni Dr. Lab, yung ebidensya na meron si Ate Edna. Tandaan nyo guys, sa korte, pinaka-importante sa lahat, ang ebidensya. Hindi mo pwede sabi, ayan, criminal yan Maraming kaso yan Hindi titignan ng judge yun. Ang titignan ng judge, yung issue. Kung ano yung ebidensya na meron ka. Tandaan nyo guys, kahit anong husay mo, kahit anong galing mo, kapag wala kang ebidensya, talo ka. Ebidensya pa rin talaga ang tinitignan sa lahat. No? So anyway, tuloy natin to guys. Pasasya na po, may nasabi ako Ano pong i-imbestigahan ay may mga na nga po, screenshot. May mga screenshot na nga po. Ayan Anong i-imbestigahan, i-screenshot na nga po. So kung may screenshot si Kalingap Rob, nasa call niya na yan. Nasa decision niya na kung ano yung magiging verdict niya. Siyempre, sabi ko nga sa inyo guys, one of the leader din si Kalingap Rob, Kuya Bal at Ate Edna. So sila ang magde-decide at hindi ko questionin yun. No, kung sinasabi ng iba, mag-conduct sana ng investigation, yes, pwede naman. Yun nga lang, kay Kalingap Rob pa rin ang decision niyan guys, hindi sa atin. No? At tuloy natin to guys. Nanonood din ako kaya. Ano pong ibig sabihin ng Pag may screenshot? nagbas dyan, maano yan si Kuya July, ma-warning. Tapos, sunod na niya, kung ano ito, guys, isako na natin. Ay ako, Ate Edna, ako pag may bash, di ko na winawarning. Sinasako ko na agad. Minsan nga, inaano ko pa binabara ko Alam yan ng mga viewers ko sa live ko. Walang basher. Takot ang basher sa akin. Hindi ko na binubuhay. Minsan kinukano ko pa. Una, pinagbibigyan ko muna. Pag medyo mild na wala, hindi masama sinabi. Pero pag masama, kinakaltukan ko na. Sinasako ko na. Minsan kasi baka mali lang yung interpretation. Pero pag mga medyo mild, pinagbibigyan ko pa. Pero pag mga foul na, alako, dinidelete ko na. Sinisipa ako. Isako na natin ito, guys. Ganun ang ano niya agad, ang approach niya sa ano. Pero pag yung ang basher po, ay pinababayaan ninyo dyan. Yung pinababayaan ninyo dyan na mambas. Para, kunyari din nyo nababasa. Pero nababasa naman yung pinababayaan lang ninyo. Ang ibig sabihin po doon, ay kinukonsente. Sabi nga ay silence means yes. Pangungonsente po yun. Sa loob-loob mo, tuwang-tuwa ka. Tuwang-tuwa ka pa na nababas yung Kalingap, nababas yung ganun. Pero, dahil ikaw ay nakakabit sa Kalingap, ipalalabasin mo ngayon na talagang kalaban mo rin yun. Kalaban mo. Kaya, gagawin mo, yung message nila, yung comment nila, yun pa yung mo. Yun pa yung itatapik mo. Diba? Yun pa itatapik mo. Wala pong kasalanan si Dr. Lab kasi sa totoo lang, si Dr. Lab nga yung tunay na may tunay na may malasakit sa Kalingap. Siya yung talagang loyal sa Kalingap. Kasi siya yung unang siya yung unang nag-react, siya yung unang nagtanggol sa Kalingap. Ako kasi sa totoo lang guys, nakita ko yung live ni Ate Edna. Gusto ko i-react yun Kaya nga lang napakaselan, no. Kasi sila Dr. Love, nakakausap nila si Kalingap Rob, no, directly Meron silang direct communication kasi ako wala Minsan kasi totoo lang, mahirap din i-react yung mga ganon. Like naglabas si Ate Edna ng ganong na ebidensya.
na may nabasa siya. Pero yung sa live kasi na TED na, hindi naman niya pinakita directly, no? Yung ebidensya na chat. So hindi di tayo pwede mag-react doon, no? At pwede pagmulan kasi ng gulo eh. Yun ang iniisip natin eh. Totoo kasi pwede kong gawin yun eh. Kaya hindi ko ginawa kasi marami ng issue na mga past months. Ngayon, baka lalo pang lalala. No, parang sa akin, let's fix them their issue. Kasi sila internally, sila nagkakausap, meron silang communication between them. For me, dapat internal talaga ang ayos niyan. Kaya nga lang, kailan naman to lumala, wala na, nagbakbaka na si Ma'am Bopil sa si Dr. Love. Siguro, hindi ilbis na mapaganda, naging worse. No? Kasi minsan, totoo lang guys, mahirap din kasi makisali dyan. Lalo na mga ganyang kaselan. Kasi lalo na pag meron ng ibibigay ko ang itatopic is against sa isang reactor, isang vlogger. Napakaselan po niyan guys. Baka sabihin sa'yo nangingialam ka, no? Kaya ako updated ako diyan, kaya lang minsan hindi po ako basta-basta nag-react na basta-basta na ganyan. Ayun, nag-react lang po ako kasi meron ng hatol si Kalinga Prab. No, may hatol na siya. At still ako malungkot po din. Ako totoo guys, malungkot din ako kasi kung sa mga nangyari, no, kung ano yung magiging hatol nila kay Bopil, malungkot ako kasi in fairness kay Ma'am Bopil, nagtanggol din naman siya talaga siya kay sa Kalingap. Yun nga lang, nobody's perfect. Lahat tayo nagkakamali po. No? So, tuloy natin. And Dr. Love, nakita ko kay Dr. Love, shoutout po, no? Nakita ko naman kay Dr. Love, talagang nag-depend lang din talaga. Kung nagmumura siya, hindi ko tinitignan yun eh. Ang tinitignan ko lang yung diwa ng sinasabi niya. Yung pagmumura, walang problema sa akin. Expression minsan yan eh. Kaya ako, nakapagsalita ko ng PI eh. Nang gago, tanga eh. Pero hindi ko dinadirect, expression ko lang yun. Kasi hindi naman mura ang tanga tsaka bobo. Yung gago, yung lalaking walang utak. Ang tanga eh, hindi mura yan. Ang mura talaga PI. PI talaga ang mura. Mga yun ang mura, pero tanga bobo. Hindi po yun. Gagamitin mo lang sa tama. No? Anyway, tuloy natin. Kumbaga, siyang unang nasaktan o naapektuhan ng mga ganung klase. Kaya wala naman pong kasalanan si Dr. Love dito. Ayun po ay call ni Kalinga Prab. So let's respect his opinion. Para sa akin guys, don't judge anyone. Hindi natin alam yung pinaka-situation. No, sabi ko nga, may mga bagay hindi tayo alam. So mahirap lang din magbigay ng komento sa mga ganyan. Pero sa akin, no, let's give respect Kalinga Prab, no? Ano ba yung explanation dito ni Ma'am Bopil? Ano ba yung explanation ni Ma'am Bopil dito? Kasi may screenshot eh. Tagapagtanggol ka. Ayan. Kala naman niya, paniwala naman ang Kalingap sa kanya. Totoo po yan. Pinagtanggulan ni Dr. Love ang Kalingap. Ano bang kasalanan ni Dr. Love? Wala naman pong kasalanan si Dr. Love. Siya nga yung unang Siya nga po yung unang huwag mag-play safe. Mas maganda. Kasi ako, nakita ko naman kay Dr. Love. Kasi si Dr. Love talaga pinaniwalaan. Ang ko dito ko guys, analyze ko lang. Ang nakita ko kay Dr. Love, sa kanyang pag-a-analyze, no, based sa mga live niya, nakita ko sa kanya na nag-base siya sa sinabi ni Ate Edna. Siyempre, di mo naman pwedeng sabihin ni Dr. Love na sinungaling si Ate Edna. Si Ate Edna na yun eh. Di ba? Kung magkay Dr. Love, paniniwala niya si Ate Edna. So, nangyari, binakbakan niya ngayon si Bopil. Kasi nga, mas pinaniwalaan ni Dr. Love at karapatan niya yung guys eh. Hindi naman natin pwede sabihin mali, masama ginawa ni Dr. Love. Kung meron man, hindi ko po nalalaman yun. Kanya-kanya tayong perception dito. Pero dito, sinasabi ni Kalinga Prab na nagtanggol talaga si Dr. Love. Nagtanggol lang si Dr. Love sa Kalingap. Buo, community. No, community. Kasi, masasabi mong mali ang isang argument kapag na may personal na siya. Kunwari, ilbis na mag-focus ka sa issue, sinabi mo ito guys, example lang example lang po ito. Kunwari, may issue. Ilbis na mag-focus ka sa issue kung ano ba ang tama, toyo o suka.
Ang ginawa mo, nilait mo yung bumili ng suka. O ikaw naman, pangit ang mukha mo eh. Malaki ang ilong mo eh. Di ba? Bumili ka ng suka, pero ang pangit ng ilong mo. Mabaho pa utot mo. So, yun personal. Pero kung nag-focus lang kayo sa toyo at suka, hindi, yung toyo talagang maasim yan eh. Yung toyo, mapait yan. Kulay itim, ganyan-ganyan. Kulay brown, ganyan. Gawa oy. So, yun yung sinasabi natin na focus ka sa issue. Pero, once na personal ka na, mali na yun. Ang tawag doon, diversion tactics. Ibig na pag-usapan, no, yung issue, ang binabanata mo ngayon, yung bumili na suka, yung kanyang personality. So, yun, mali po yun. Dapat, focus ka lang doon sa issue. Ngayon, dito, sa sinasabi ni Kalinga Prab, let's give respect kasi yun ang nakita ni Kalinga Prab na nagtanggol si Dr. Lab. Ako, in fairness kay Dr. Lab, I give respect. And also kay Ma'am Bopil, I will give also respect. Kaya nga lang, sabi ko nga sa inyo guys, hindi tayo pwede magbaba dito ng desisyon kung sino yung tama o mali. Para sa akin, lahat naman tayo nagkakamali. May pagkukulang tayo lahat. No? Anyway, tuloy natin. Na po yung kung mang-bash, bash na nga kaysa dun sa sa ganyan na mahilig magkuha ng mga convo tapos kunyari ay camping-camping ka kay Rab, diba? Kunyari ay camping-camping kay Rab. Sa totoo lang nga, totoo po ito. Si Dr. Asan na yun? Ay Kuya Bal, yun pala. Paano pa maano yun? Paano pa magtatakpan yan? May screenshot. Ibig sabihin, fake yung diba? yung mga accounts. So, yun. Yun yung isasabi natin, guys. Pinakamahirap talaga sa lahat, ebidensya. Yun nga lang, sabi ko nga, guys, no, hindi ako maapagsabi niyan, no. Kasi may nag-comment, nakita daw niyo yung, hindi pa daw pwedeng kumbaga, hindi daw pwedeng masabi na maano si Bopil, mahabla. Which is, may possibility. Kaya lang, sabi ko nga, ang mga screenshot kasi guys, dapat talaga makita mo yung pinakaugat ng usapan hanggang matapos. Kasi kung kukunin mo lang yung pinaka-sinabi lang, pare, yung sinabi lang na ganun, medyo kulang yon. So, doon papasok yung investigation na sinasabi nila. Kasi minsan isipin nyo guys yan, naranasan ko yan eh. Minsan, i-screenshot nila yung post mo, papalabasin nila masama, pinapalaki mo yung issue. Pero hindi naman talaga. May ganun eh. Iba naniniwala. Konting screenshot, naniniwala na siya. Sinabi niya yan? May ganun eh. Pero kung ikaw, maselan ka, hindi ka agad-agad naniniwala, ang gagawin mo sa investigation, kunin mo yung pinaka-source. Paano nagsimula? Sino nagsimula ng usapan na to? Sino nagsimula? Paano na-create yung Ganun po hindi lang isang portion kasi may gumagawa niyan eh. Ang gagawin, puputulin yung sinabi mo, clip lang kukunin. Yun ang ipapasa sa GC, isusumbong ka. Kaya gago yung mga nagsusumbong na yan eh. Bobo yan eh. Totoo lang guys. Lalo yung nagsusumbong, isang screenshot lang ipapakita. Ay, unfair yun. Kung gusto magbigay ng pinaka-screenshot, buo. Pinakabuo ang usapan, hindi lang isang ganun guys. Mapagkakamalian mo kasi yun eh. Ito guys in general to hindi ako nothing specific dito. Ang sinasabi ko lang dito, yung mga ebidensya talaga, kung may ebidensya si Kalinga Prab, dapat buo yan. Paano nagsimula yung usapan, bakit niya nasabi yun. So may mga ganun eh. So kahit sabihin natin na ganun na yung nabasa natin, kailangan mo pa rin mag-contact. Tignan mo lahat ng ebidensya. At doon ka magbigay ng decision. No? Pero anyway, sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko kasi nakikita yung ebidensya. Ang may ebidensya na may hawak si Ate Edna at si Kalinga Prab. Ngayon, kung nakita nila yung mga ebidensya na yun, hindi nyo pwedeng questionin yun. Kasi ebidensya na yun eh. Ang screenshot po ay ginagamit yan sa legal. May legal basis na yan. Kaya nga lang, minsan sa korte, hindi naman pwede isang screenshot lang. Mapapahamak yung tao. Teka lang, ba't niya nasabi yan? Yung pala, biro lang pala. Ito, joke lang biro-biro lang tayo. Tapos, joke mo yun. Joke lang pala, pero ini-screenshot, isinend sa'yo.
Sabi dito, ang pogi mo daw, oh. O talaga sinabi sa akin yan. Eh yung pala, nagbibiroan lang siya. So maraming ano po yan, factor na or maraming dapat na i-consider. No, hindi po ko abogado, police, hindi. Pero ang ebidensya po, dapat yung complete. Complete po yan, hindi lang pwede isa lang. Kumbaga meron yung trace, paano nagmula, bakit ganito, ganyan. So ganun po ang ang ebidensya. Diba? So, mahirap po yung gano'n. na partner. Diba? Mahirap yung gano'n partner. Sabi nga Oo, yung... pero mahirap din naman yung partner na sumbongero. Sumbong ng sumbong, tapos yung isi-screenshot isa lang. Na biktima na ako niyan eh. Sinumbong ako eh. Hindi naman yun ang intention ko. Pinapagulo ko daw, tanga ka. O sino ka man. Napakatanga mo. Kahit sino ka pa. Papatulang kita. Kahit sa korte tayo mag-usap. Ganun, di ba? May mga ganun guys. Hindi lang yung pati sumbongero. Minsan may mga nagsusumbong, walang kwenta. Merong titignan mo, teka, ba't nagsusumbong to? O, malay mo, galit pala siya dun sa tao. Di ba? Kaya minsan nagigigil ako sa mga nagsusumbong din eh. Pero syempre, kung may magsusumbong man, at talagang valid, okay yun, palakpakan natin yun. No? Mga ganun guys. So, mahabang usapan lang to eh. Pero sana makuha nyo yung ko guys ha. Yung punto ko ha. Tuloy natin. Nag-alaga ka ng ahas, yung ahas tutuklaw sa iyo. Uy, nako, tama. Yan nagkakagulo. Tapos nagkakagulo. Pagbibintangan kung sino nagpagbibintangan. Pero actually, sila Si po Dr. Lab ang unang sila sumita sa mga nagbalahura sa Kalingap. Yes, totoo naman Yan. po yun. So, wala pong dito si Dr. Lab. Kaya, yun lang naman po guys. Kasi Wala. Tsaka matapang si Dr. Lab, in fairness ha. Pero kay Dr. Lab, matapang siya. Yun nga lang, mag-iingat talaga siya minsan. Pero syempre kasi bugso ng damdamin eh. Hindi naman may iwasan maapagsalita yung tao ng hindi Ako, si Dr. Lab nasita ko dati yan eh, 'di ba? Pero hindi naman niya tinik nyo na negative, no. Hindi niya ako inaway. So depende yan, no, sa kasi minsan nagkakamali yung tao eh. Pero syempre tignan mo yung diwa, yung intention niya. Kung bakit niya nasabi yun, bakit ganun yung actions niya, titignan mo din yun. So, marami tayong consideration. Huwag niyo man pagkamali kinakampihan ko si Dr. Lab, kaya hindi po Siyempre si Ma'am Bopil, hindi ko naman siya kilala personally. So, for sure meron siyang depensa sa sarili niya. At hindi ko naman po binabaon si Ma'am Bopil dito. So, nagbe-base lang tayo sa video ni Kalinga Prab at ni Kalinga Prab. Anyway, tuloy natin. Kung ano sa kanya. Hindi naman si Kuya Bal, For me, wala siyang ginawa. papalis ng mga, Siguro yung pagmumura niya. Pero, yung partner. pagmumura niya kasi, sobrang galit niya sa, Oo. Tinanggap sila sa Kalingap. nang balahura sa Kalingap. Ayos. Kaya niya nagawa yun. Maganda ang samahan. Si Kuya Bal kasi kung ano yung pinapakita ninyo talagang yun siya. Kung ano yung tanggap niya lahat. Hindi man niya nagpapaalis na naman. Iba na kayo yung umalis. Di ba, mga partners natin. Nasa GC itong usapan nila. Hindi sa YouTube. Mga kalingap. Hindi lang yung mga reactors, yung mga vloggers. O Kuya Bal, ayaw ko na sa kalingap. Wala, nagpaalam. Aalisin. Pero kahit pa ang ginagawa ninyo dyan, kahit pa binabalahura ninyo. Yun lang, masakit. Ang mga beneficiary, sa mga ganyan. Hindi ka naman yan ni Kuya Bal paalisin. Yun lang yung masakit doon, guys, no. Sobrang bait ni Kuya Bal talaga, no. At di ko na masisi si Kuya Bal doon. At judgment na ni Kuya Bal yun. Endless respect. Pero syempre, kung ako tatanungin nyo, guys, kung maaari alisin. Kaya nga lang, syempre, malawak ang puso, malaki ang puso at isip ni Kuya Bal. So, magkaiba kami ni Kuya Bal. Pero kasi kung iisipin mo, pag may mga nambabalahura, kung tutusin, dapat nga alisin yun eh. Kaya lang, dahil nga mapagmahal si Kuya Bal at nagpapatawad, so inayaan na lang din niya. No? Siguro, kasi minsan may isip mo din, kawawa din na may reactor eh. No, minsan kasi content, minsan di na namamalaya na papasobra na sila. May natatapakan na sila, 'di ba? Syempre, siguro hanap buhay nila talaga YouTube, nakakalungkot lang. Kaya lang syempre kung maaari yung pambabalahura iwasan, no. As a defender, as a reactor ng Kalingap, dapat talaga guys, depensa mo yung Kalingap whatever. Sir Mersana, paano pag may mali? Pag may mali, di internal mo pag-isabihan. Internally, kaya may napansin ka, mali. Internally mo sabihin, huwag mong sabihin sa public. Ikaw ba sa tingin mo, kahit nga naman sa anong government kahit anong sa government, may mga corruption dyan eh.
Yun nga lang, sinasabi ba nila in public? Hindi. Kasi masisira yung administration. Ang gagawin nila dyan, internally, aayusin nila yon. Magugulat ka lang, may magre-resign dyan. Kasi inayos na nila. Pero para i-broadcast, hindi. Ganun po, as a reactor. Kung may nakikita kang mali, internally mo sabihin. Ganun po. Sasawayin lang. Mahirap talaga magtiwala. Yun na nga po, pahirap ng pagtakpan yung screenshot ng mga ganong usapan. Geraldine Congo, gumagawa ng 'Di ba? So dito lumalabas mga usapan. Ibig sabihin hindi lang siya isang screenshot. Lumalabas usapan talaga. Ito yung sinasabi natin. So ako, sabi ko nga, judgment to ni Kalinga Prab, hindi respetuhin natin 'yon. So meron siya nakita na hindi natin nakikita. Not unless may hawak kang ebidensya. Wala nakikita. Ikaw rin may hawak kang ebidensya. Pwede mong ilaban yun. Kailan si Kalinga Prab? Mga usapan eh. Ibig sabihin, set up conversation. So, tapos na. Kung ebidensya. Ngayon, kung yung call ni Kalinga Prab, let's respect. Wala tayong magagawa, guys. Judgment niya na yun eh. Kung ayaw niya mag-conduct ng investigation, karapatan niya din yun. No? Pero kung sabi ko nga, siguro kaya lang, siya na kasi involved eh. Diba? Siya na involved. Siguro na may nabasa si Kalinga Prab about sa nanay niya, sa tatay niya. Siguro bilang anak, masasaktan ka. Diba? Minsan, sa atin nga, okay lang tayo apihin eh. Pero magulang mo, tsaka tatay mo, gaganon, masakit yun. Kung totoo man guys yung sumbong ha, yung sa GC ha, yung sa screenshot ha. So, yun po, hindi ko kasi hawak ebidensya. Anyway, let's respect na lang po bawat opinion ng bawat isa sa atin. Geraldine Congo, gumagawa ng Mahirap na po gulo yun. sa sariling grupo. Opo, tama po yun. Ems Luca, shout out po. So yun guys, tama na yung nasabi ko, ayaw ko na ulit-ulit. Yung mga viewers ko dito ngayon, gusto lang kayo ma-aware. Awareness lang po ito, na hindi lahat. Huwag masyadong maniwala ng kay reactors Dr. kahit Lab. 20 Bakit po? Ano po ba yung kahit matagal ng ginawa ni Dr. Lab niya na hindi dapat paniwalaan? Wala naman po, di ba? Wala namang ginawa si Dr. Lab na hindi dapat paniwalaan. So, totoo lang siya ngayong unang nagtanggol dun sa mga screenshot na lumabas. Siya yung unang nagtanggol sa Kalinga po. Di ba? No, malakas sa loob ni Dr. Love. Actually, dapat nga, meron kang hawak ng ebidensya eh. No, bago mo i-defend. Kasi ako, totoo lang guys hindi ako basta-basta din magdidepensa kung wala akong ebidensya. Basta lang magdepensa kung meron kang ebidensya. Pero pag wala tayong ebidensya, mahirap guys. Legally, kailangan matalino ka din. Pero sabi ko nga, napabilib ako ni Dr. Love. In fairness kung totoo man tong accusation kay kay Ma'am Bopil, shoutout huwag ka masaktan Kung totoo man to, at lumalabas na may si Ma'am Bopil, edi, congratulations kay Kalinga Prab, kay Dr. Love, no? Kasi may ebidensya siyang hawak. Tayo kasi, wala tayong hawak na ebidensya. Magiging unfair tayo sa iba. Hindi lang basta matapang ka, dapat mauta ka din. Kasi social media ka kapag dinimanda ka, di ba? Sarili mong gastos na pera yun. Kukuha na abogado, yung istorbo na gagawin sa'yo. Iba kasi social media guys, sana maintindihan nyo ako Baka sabihin nyo, si Mersano hindi ginawa. Tandaan nyo po guys, kayo nanonood lang, iba yung nasa camera nagsasalita. Kapag nagkamali ka ng sinasabi mo at nang hablakan ng kapwa mo na walang ebidensya, ikaw ang babaliktad ng ang puwet mo. Maubusan ka pa ng pera. Not unless i-sponsoran nyo. Pwede. Pero yung mga ganyan po is talagang mahirap. Maselan po. Kaya, sa banda kay Dr. Love is congratulations at naging matapang siya doon. Yun nga lang, sabi ko nga guys, hindi ko kinakampihan si Dr. Love. Ang pinupunto ko lang dito, kung ang ginagawa niya yung pagtatanggol sa Kalingap, proud ako sa kanya. No, kung hindi niya ginagawa yung personal. So, yun lang po masasabi ko. At nakita niyo naman, proud din si Kalinga Prab sa kanya. Dr. Lab po ang tunay na may malasakit. Siya yung kahit ang dami niyang makakabangga, makakalaban. Siya yung unang nagsalita nun. So, wala akong nakikita na ano ba yung kasalanan ni Dr. Lab. Ginawa niya lang naman yun sa pagtatanggol niya sa Kalingap. Kuya Rob, please mag-imbestiga ka muna. Ano po ba yung ano ba yung explanation dyan?
Ah. Paano man po kami pagtatanggol, may GC nga po sila na doon kami Oh, yun. doon kami inaano, di ba? So, yun ang pinaka talagang mahirap, guys. Yung ebidensya ni Kalinga Prab. Ang hirap, guys. Totoo lang po, sa mga nagsabi na si Kalinga Prab mag-conduct ng investigation, sabi ko nga sa inyo, guys, nakita na niya yung ebidensya. At ngayon, karapatan niya yan kung mag-iimbestiga ba siya o hindi. Totally sa kanya po yun. Si Dr. Love po kasi ano siya, talagang labas talaga yung kung ano siya. Kung wala na siyang tinatago. Agi ay, siya yung Ako yung hindi napanood umalis, kong live. simula't simula daw, hindi umalis, hindi ano, ibig sabihin, loyal, loyal. Nagtatanggol sa Kalingap. Panahon marami ng away sa Kalingap. Pero ako guys di ba kasi hindi ko, bago lang din ako sa Kalinga, bago lang ako. Pero nakita ko naman guys noon, pagkatagol naman ni Ma'am Bopil si Kuya Bal, di ba? Ang loyalty ay hindi lang nakikita sa tagal, di ba? Hindi lang kita sa tagal, malay mo, kaya tumatagal, mayroong plano. Ikaw pala yung contact ni Salcedo. Yun lang. Ikaw pala yung contact ng mga bashers, kaya tumatagal. Minsan naman Ate Edna, loyal sa'yo. Parang sa military, minsan loyal sa'yo. Kaya lang, because of maraming factor, ang tao nagbabago. People change. People change, di ba? Para sa politika. Di ba? Opposition magiging di ba? So, ganun po. Normal po talaga yan. Nangyayari kahit saan. Di ba? So, ganun po yun. Grabe, nag-ano talaga ako na nung mabasa ko yung GC. Ganun ba? Yan po, may Kasi GC. may kakampi nila si Salcedo sa kasilahan. Patingin, napakita natin. Ayan. Mga vectors ng Danjoy. Grupo ng nila. Nakasama ni Bupil po. Yan si Ma'am Bopil yung dito. Reactors daw ng Danjoy. Nagulat ako, nabanggit ni Ate Edna. So, mga reactors ng Danjoy, sino-sino yun? Yung pinaka... Kaya pala ang tagal, tuwing may issue, ito si Bupil ang laging tagal makamove on. Si Bopil po Yung yung kay Bente Boy nun, siya tinatopic po nagtanggol dito. nun. Yung kay, siya rin. Siya lagi. Ngayon ko lang po na pag-iisip. Romero. Shout out. Tapos ito, yun na nga, sa Jesus, siya mismo, nang mabasa ko. Nabuking po kasi sila sa GC, so Kala ko ano pang doon? ito kay Kuya Bal. Kumbaga nag-react lang si Sa Dr. Love kanila, about sabi dun niya, sa nakakita sa sabi niya yung pinag-uusapan sa mga GC. Mahirap na to guys. Totoo lang, hawak na ni Kalinga pre-ebidensya. Call niya na yan guys. Decision niya na po yan. Respetuhin natin, tsaka huwag natin magsalita ng against kay Kalinga Prab. Alam mo, ginagawa niya lang yan, hindi naman para sa sarili niya eh. Para sa akin, para sa buong community ng Kalingap eh. Siguro mahirap din yan guys, sa tao lang. Mahirap kay Kalinga Prab yan. Kaya lang, kailangan niya magdesisyon. Kasi pag di siya nagdesisyon yan, yung iba naman, ibabash din siya. Di ba? So, sa kanya, para sa akin, yun ang call niya. Decision niya yan. Di natin pwedeng questionin. Di ba? Para saan to guys Kasi under tayo ng Kalingap eh. So, kanila to yung community. So, unawain natin yung bagay na yan. Nasunod, ganyan. Yung pala, ang ano pala niya, nasasakal na pala siya, di rin siya makaayaw. Kasi nga content. Kasi Mansano, ayan. Yung pala yun. Nagulat lang po ako guys, pero ito ay, hindi ito dapat hindi ito dapat ilihim. Mas maganda yung sabi nga, the truth shall set you free. Kung ano yung totoo, ay dapat malaman natin ang totoo mahirap yung ako lang ang nakakaalam pero bagamat hindi ko pa ito po nalalaman mga ganyan na na sa kanya mismo na siya pero may narinig ako at saka may napapansin ako sa mga mga upload pero ngayon meron na akong napatunayan ko na siya talaga
So dito sinasabi ni Ate Edna, sure na talaga. Kasi may hawak na ebidensya si Ate Edna. Eh. So ito naman ay decision ni Ate Edna. Yun yung call niya. Niya mismo po. Mas matagal na si Bopil kay Dr. Lab. Wala man po yan sa tagal. Oo. Wala man po yan sa tagal. Wala naman sa tagal guys. Sa totoo lang, hindi mo pwede sabihin. Kasi matagal. Sa company, hindi po. Ito guys as nag-work ako sa isang company, hindi mo pwedeng sabihin sa tagal. Wala po. No. Sa ano pa rin niya sa performance niya sa loob ng company. Doon kasi silipin. Parang gano'n sa company, hindi naman sisilipin. Matagal na ako rito. Pag matagal ka ba sa company, kailangan paiga-iga ka lang. Hindi pwede. Magtitino ka pa rin. Magtatrabaho ka. Hindi, matagal na ako rito. Siga na ako. Hindi gano'n, guys. Siyempre, titignan yung performance mo. Kung paano ka magsalita, paano ka gumawa. Yun ang sisilipin doon. Yun na. Sinalo lahat ni Dr. Lab ang bashers, ang dami ng bashers, pero nakikita Kaya natin. mahirap pong mahirap Tama. Sa totoo lang, grabe yung ginawa ni Dr. Lab dito. Fairness naman guys kay Dr. Love. Mahirap talaga. Sabi ko nga sa inyo guys as a reactor, mahirap komento, gumawa ng content, lalo na wala kang ebidensya. Kaya nga lang, yung lakas ng loob ni Dr. Love, kumuha siya dun sa ebidensya na hawak naman ni Ate Edna. Doon siya nang hawak. So, which is, alam ko naman, syempre, kung kailangan ng ebidensya, kukunin niya lang ng ebidensya kay Ate Edna. No? So, ganun mangyayari. Kaya lang, sabi ko nga, wise, no, pagiging wise, hindi mo basta-basta yung guys. Kasi, pag nagkamali ka dyan, legal lang mo dyan, sasapitin. Yung pagdedemanda kasi hindi po simple guys, no. Although may pera ka, pwede. Kaya lang yung abala na gagawin sa'yo, mahirap po yun. Lalo may nahabla ang tao. Ano? Hindi po tayo investigador, hindi tayo pulis, pero kailangan natin maging maingat sa mga ganitong bagay. Grabe yung ginawa niya dito. Siya lang yung nagsalita. No? About dyan sa Ito. screenshot na Sila po yan kumakalat. ito. Kaya wala pong si Dr. Lab dito. Kalaban ng Kalingap ang magsasalita dyan sila, Salcedo. Sa screenshot niya. Hindi ko po kasi alam kung nabasa niyo yung sa screenshot eh. Pag kung nabasa niyo po yun, sigurado maano lang po Okay. Okay na yan yung bakbakan sila. Sino yung babakbakan ng Kalingap? Okay na daw na bakbakan ni Salcedo. Yun lang. Siguro para mawala yung agam-agam ng tao. I don't know kung kailangan nilang ipakita sa tao yung pinaka-exact na sinabi. Na pinakita, I don't know, no? Kasi sila Ate Edna dapat pinakita niya ganun eh. Kaya lang, syempre, sabi ko nga, hindi lahat ng bagay, lahat ng action mo dito sa Kalingap, sa social media, tama. Kailangan mo pag-isipan ng 100 times. Kasi ano yan eh. Nangahabla ka ng tao eh. So, para sa akin, kung kaya nilang ipakita yung pinakausapan, siguro matatapos yung usapan. Totoo lang guys, kasi hindi iba nag-speculation lang eh. No, may grupo grupo na yan eh. Siyempre may mga followers si Ma'am Bopil, may followers si Dr. Love. Ayun, para matigil talaga yan, para is pakita nila ebidensya. I-post nila kung sino yung nagsasabi ng totoo. Para mawala na yung agam-agam. Sa akin na guys, nagiging neutral lang po ako. At sabi ko nga guys, kung totoo man to, yun lang. Nagdesisyon na si Kalingap Pro. Ayaw ko na pong iba. Kasi basta yun po. Kuya, ayun pala. Ano pa maano yun? So, yun po, no? Yun po yung napanood ko na hindi ko matanggap. Kaya yung kumbaga yung akala namin na kakampi is kakampi rin pala nung mga nag-aano sa amin, mga bumabanat sa amin. Kumbaga for content, parang gano'n, inuutusan, nabanatan kami. Kaya Ito lang talaga masakit guys. No, dapat talaga, kung totoo man to guys hindi dapat ginawa yun. Kasi masakit sa parte Kalingap Rob yun. Totoo lang guys. Kung paano sila binabalahura, tas later on, kinikilala ka nila na as a reactor, as a partner, then, sa'yo pa manggagaling yun, uutusan mo pa yung anti-Kalingap.
nabanatan sila. So, masakit po talaga guys. No, hindi na lang para kay Kalinga Prab sa tatay na niya na lang kay Kuya Bal. Ano, sabi ko nga sa inyo guys, doon ka mapapaisip. At syempre, sa buong team Kalinga. Nakakadismaya lang po yung nangyari dito. About kay Bopil. Kay Bopil na ganun nga, na nasangkot siya dun sa GC na yon, and may mga sinabi siya about sa amin doon na di ko inaasahan po. Na di ko alam kung ano explanation niya dito, pero may screenshot po kasi. May mga screenshot po kasi. Yun na yun may screenshot po kasi. May mga screenshot. Ngayon, para mapabulaanan yan, dapat suggest ko lang Ma'am Bopil, ilabas mo yung usapan na yan. I-counter mo. Karapatan mo yun para makita ng mga viewers. Ito, sinabi ko po ganito, ganyan. Makikita natin. Pero kung hindi mo ipapakita, hati tayo. Marami mga viewers, hati ang opinion. May kakampi kay ganito, may kakampi sa ganito. So, hati po yan. Naniniwala ako. Pero sabi ko nga sa inyo guys, bilang isa sa mga leader, si Kalinga Prab po ang may karapatan yan mag-decide. Tayo, lang tayo rito, viewers, spectator lang tayo. At abangan natin. Bigyan natin respeto yung sinasabi nila. So, parang hirap ng Kaya yun, siguro kung makita nyo yung screenshot, baka maano rin po. Ayan. So, para sa akin, Kalinga Prab, kung kayang ipakita sa viewers, mas maganda para mawala na yung agam-agam ng iba. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng bagay pwede mo ipakita kasi may kakakibat na yan sa legal. Hindi basta-basta dapat mo ipakita. Sa ngayon, yun po ang desisyon ko. Kung kay Kuya Bal, okay siya, pero sa akin po, hindi po. So, hindi ko na po siya muna i-consider as reactor ko po. Okay. Hindi ko muna siya consider as reactor ko. Kung kay Kuya Bal, okay siya, pero sa akin po ay hindi po. So, malinaw. Kaya, pasensya na po kayo, yun po yung napagdesisyonan ko. Kasi ayoko po sa ganun. Ayoko po sa taong ganun na okay yung pakikisama. And inaano po natin, okay yung pakisama natin sa kanila. Pero, yung pala, may mga tinatago pala about sa atin. Or, yun, may mga kinakampihang anti-Kalinga. Yung mga nagbabalawra sa atin, kakampi niya pala. Kaya yun, at So yun lang guys malinaw naman yung sinasabi ni Kalinga Prab, nagdesisyon na siya pero sa content niya bawal si Bopil, pero lumalabas hindi pa naman talaga totally inalis sa Kalinga. So nasa inyo po yung guys alam ko iba-iba yung opinion nyo. So pero let's try na wag po tayo magkomento ng against o ng foul, pero in-encourage ko kayo na mag-opinion guys, pero as much possible sa tamang pananaw o opinion lang po sana. Kaya lang hindi ko mapipigilan yan. Pero anyway, kung may nasabi po o mali, correct nyo po ako. Basta tayo guys, I want to be neutral lang dito. Binabalanse ko lang. Ngayon, yung sinasabi ng iba na kailangan mag-conduct ng investigation, pwede nilang gawin yon. Kaya lang sabi ko nga, either anyhow, si Kalinga Prab pa rin na magde-decide yan. And Kuya Bal Santos Matubang at Ate Edna. Kaya siguro magsilbing aral po sa ating lahat, di lang po sa mga kapo-reactor, even sa mga viewers, mag-ingat po talaga tayo sa mga GC. Sobrang ingat po tayo kasi mamaya may kaaway ka doon, nagpapanggap kasi ngayon madaling gumawa ng dami account, di ba? And then later on, hindi naman ganyan sinabi mo, i-screenshot yung pinost mo lang, minsan sinabi mo, papasamain na ganon. Pero pag may mga ganun po, hingin nyo po yung pinaka-full conversation, yung pinaka-usapan talaga, kasi mamaya magkamali din po kayo. Naninira lang pala kayo nagsusumbong. Okay, inggitero sa'yo, di ba? May mga ganyan nakanampateng. Alright guys, this is Barzanyo again. Nasamahan nyo dito guys sa next video reaction. And to God be the glory guys. Paalam guys. Bye-bye.